So for today's video, I will teach you how to use a Canva as a beginner editor or a graphic designer. Wala kang maisip or wala kang alam na gamitin na pinakamadaling software para makapag-edit ng videos, pictures, presentations, at marami pang iba. So ano pa nga bang inihintay mo? Try to use Canva. So sa easy na isi-search natin siya dito as Canva, hindi na kailangan na i-install mo siya gaya ng mga software na ginagamit natin like Photoshop, anything software na ginagamit natin na kailangan pa natin ng malaking memory card. Unlike kay Canva, search lang natin siya sa ating Google or Microsoft. Then lalabas na dito si or canva.com. Yan. So, ito ang ating Canva. So, ang account na ginagamit natin dito is ang ating DepEd account. So, dahil DepEd account ang ginagamit natin here, yung ating mga features na makikita dito is, ano sila, mga pro or educations. Unlike kapag normal account lang yung gamit natin, this one yun, meron ka makikita dito na try pro for 30 days. So, hindi mo magagamit yung ibang features dito. Example, yung mga elements, kailangan mo munang mag-avail ng mga pro bago ka makagamit ng elements. Example, gagawa tayo ng document. Ayan, magta-type tayo here. Meron tayo dito document. Example, ang title natin is My Diary. Gusto natin siyang bigyan ng, or lagyan ng design na flower. Ayan, yung mga free lang na flower yung pwede natin gamitin. Hindi natin pwedeng, halimbawa maglagay tayo dito ng flowers. May makikita tayo dyan, corona or mga crown. It means, kailangan nating mag-avail ng Pro. So, napakasulit naman talaga kapag nag-avail tayo ng Pro kay Canva na magagamit mo lahat ng features niya. At the same time, magagamit mo siya sa study or sa work kung saan mo mga bagay na ginagamit ang Canva, mapapadali talaga yung pag edit mo kung ano pa man yan, kung presentations yan, poster, etc. Or YouTube thumbnail, meron na rin dito. So today, introduce ko lang kung paano ko nagagamit or gaano ka-useful ang Canva. So dito tayo sa Pro account natin. So, kung mapapansin niyo naman, napakadami kong files na nakasave dito. So, makikita niyo dito lahat ng ginagamit ko or ginagawa ko using Canva. May certificates dyan, may tarpaulin, may mga posters, may mga documents, yung mga ginagamit ko sa souvenirs, stickers, invitations. Napakalaking tulong talaga ng Canva. At isa pa ito, dali niyang gamitin kung ikaw ay gagawa ng annual or sa graduation yung mga pictures. Napakadaling mag-insert. Promise, kailangan niyo nang itry or how to use Canva. So, may Canva tayo dito na create. When we click the create, lalabas po dito yung kung anong size or kung ano yung gusto natin na papers or kung ano yung gusto natin, target natin na i-create na work. Meron presentations, documents, YouTube thumbnail, worksheets, video. So, imagine, may Word documents ka na, may video editor ka pa sa Canva. Poster, Instagram, Facebook post, landscape, logo, resume, Facebook profile, and your story desktop wallpaper. And you can also use certificates and poster landscape. At hindi lang yan, hindi ka lang basta-basta magsiset. Dahil sa Canva, meron na silang mga tao dito, yung possible or example, given example, templates na pwede mong gamitin. So, ito ang mga features ng Canva. Meron siyang documents, pwede natin siyang i-size kung anong size yung gusto natin. For educations, let's see all kung ano ba ang pwede natin magamit sa educations. Ayan. Sheets. Meron na din siya kung wala tayong Microsoft Excel. Meron tayong sheets. Documents. Magta-type tayo ng mga research natin, assignments,
Whiteboard, meron na din po siya. Presentations, which is the PowerPoint presentations. Pwede rin natin siyang gamitin as social media. Pag i-edit tayo ng mga something, yung mga pinopost natin. The photo editor, video editor, at pwede din natin siyang i-print. Imagine, nasa Canva siya lahat. So first, second, ayan yung nakikita natin sa home. Your designs, your templates, and your Canva AI. The second one for projects is, dito natin makikita yung ating mga projects. Naka-all siya. So, para organize, kasi ayoko ng mahirap mahanap. Lalo na kung nagkamali ako ng pangalan na nalagay. So, naka-organize talaga sila kung saan ko siya gagamitin. Folders, design, image. Lahat ng image na ginamit natin is nandyan. And also, the video. So, ayan, dito makikita natin yung mga star reds, then the recent. Next, for templates, ito na yung sinasabi ko na maganda sa Canva. Hindi ka na mag-iisip kung paano ba yung concept na gusto mo. Just research here. Like, for example, invitation. Invitation. So, yan. Tayo ng invitation. Yan. Bibigyan ka ni Canva ng mga possible na pwede mong magamit as invitation. So, nasa iyo na lang. Of course, kailangan mo yung i-edit. Papalitan mo yung information. Mas pagagandahin mo yung design. Okay, kung maganda na yung design ni Canva, pwede mo pa siyang pagandahin or pwede mo siyang i-enhance. So, ayan yung ating mga template sa Canva. Imagine, napakadami niyang templates. Hindi na tayo mahihirapan pa. Example, PowerPoint. Gusto mo ng PowerPoint. Meron yan kay Canva. Per subject siya, meron tayo sa ICT, English, Araling Panlipunan, Pilipino, ESP or Values Education, Science. Meron ka mga template dyan na pwede mo siyang i-edit, pwede mo siyang gamitin as your PowerPoint design. Example, kailangan natin ng resume. Ayan, ang daming resume na pwede mong pagpipiliin. So, nasa iyo na lang talaga kung paano mo gagamitin ang Canva. So, para magamit mo lahat yan, make sure you are a pro or you are subscriber of a Canva. So, meron ka din siyang brands, then mga Canva AI and apps. Of course, kung meron pa din naman yung ating Canva ng mga features na maganda. Of course, yung ibang software na gamit natin, meron pa rin naman silang mga features na wala sa Canva. So, as a beginner, you can use a Canva as your editor, video presentations, for photo editor. Hindi ka malilito kasi pwede siya sa cellphone, pwede siya sa tablet, and pwede siya sa computer or sa laptop. So, kung meron pa kayong questions on how to use a parts of a Canva, pwede kayong mag-comment. Gagawa natin yan ng video tutorial. Don't forget to like and share and subscribe to our channel. Thank you.